Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Hello po kay Brother Nestor, Annalisa, Luisa, Dina, Rosalinda, Remedios, Imelda, Nelia, Helen, Lala, and Joel. Hello po sa bawat isa sa inyo, maging sa mga kasama po natin ngayong umaga, alas 5, dito sa ating Daily Devotion. Now, yung pag-aaralan po natin ay patungkol pa rin po sa growing in faith and trust. Tayo po nawa ay lumago sa ating pananampalataya at pagtitiwala po sa ating Diyos. So pinag-aaralan po natin yung Hebrews chapter 11. Dito po nakasaad yung mga listahan ng mga taong nagpakita ng matinding pananampalataya sa ating Diyos na kapupulutan po natin ng aral, kapupulutan po natin ng inspirasyon, at the same time, mas lalo tayong mag-focus sa ating Diyos. Sabi po sa mga talatang ito, Hebrews chapter 11, "For without faith, it is impossible to please God." Ang purpose po ng buhay natin ay to make God happy, to glorify the name of the Lord. At imposible pong mangyari kung wala po tayong pananampalataya. Now, Hebrews chapter 11, verse 17 to 19. Ito pong sinasabi, "By faith Abraham, when God tested him, offered Isaac as a sacrifice. He who had embraced the promises was about to sacrifice his one and only son. Even though God had said to him, 'It is through Isaac that your offspring will be reckoned.' Abraham reasoned that God could even raise the dead, and so in a manner of speaking, he did receive Isaac back from death." Sa Tagalog po, sa pamamagitan ng pananampalataya, nang subukin si Abraham, ay kanyang inihandog si Isaac. Siya na tumanggap ng mga pangako ay handang maghandog ng kanyang bugtong na anak. Na tungkol sa kanya ay sinabi, "Kay Isaac ay tatawagin ng iyong binhi." Itinuring niya na maging mula sa mga patay ay maaaring buhayin ng Diyos ang isang tao, at sa matalinghagang pananalita, siya'y muli niyang tinanggap. Now, si Abraham po, kahit simula sa pulpa, nung pinakaunang tinawag siya ng Diyos, talagang ito ay patungkol na sa pagsubok sa kanyang pananampalataya. So ito po yung una nating turuan. God tests our faith to the fullest. Sometimes yung testing ng ating pananampalataya, hindi ito minsan talagang matinding pagsubok ng ating pananampalatayang gagawin ng Diyos. Now, si Abraham po, nung tinawag siya ng Diyos, simulat sa pulpa, sabi dito sa Hebrews 11:8, makikita nyo rin po ito sa Genesis chapter 12. "By faith, Abraham, when called to go to a place he would later receive as his inheritance, obeyed and went, even though he did not know where he was going." Si Abraham po, tinawag siya ng Diyos nang hindi sinasabi ng Diyos sa kanya kung saan siya pupunta. Sinabi lang ng Diyos sa kanya, "Abraham, umalis ka dyan. Iwanan mo yung kung nasaan ka, iwanan mo yung tahanan mo, iwanan mo yung pamilya mo, and go to the land which I will show you." Hindi ko sasabihin sa'yo exactly, pero umalis ka. On the way to your journey, while you were in the journey, tsaka ko lang sasabihin sa'yo kung kakaliwa ka ba, kakanan, dediretso. Basta meron akong direksyon para sa'yo. Umpisa pa lang, talagang pananampalataya na. Sinubok na yung pananampalataya ni Abraham. So, ganun din po sa atin, God tests our faith, sometimes to the fullest. Kaya later on, sa Genesis chapter 22, si Abraham sinubok ng Diyos ng isang pinakamatinding talagang pagsubok. Una, tinest yung pananampalataya, "Abraham, magkakaanak ka." Talagang matetest yung faith mo kasi matanda na siya eh. Nung nagkaanak na siya, tinest pa ulit yung faith niya, "Abraham, i-offer mo yung kaisa-isa mong anak." Akala ko ba, Lord, gagawin mong sindami ng buhangin at sindami ng bituin yung aking mga anak? Bakit yung kaisa-isa kong anak kukunin nyo pa para ialay, para mamatay? Tindi ng hindi natin masyadong ma-appreciate to until tayo na yung magsasacrifice. Alam lang natin si Abraham, sinacrifice yung anak niya. Okay, sinacrifice niya yung anak niya. Pero para maintindihan mo talaga to, ilagay mo yung sarili mo kay Abraham. Ikaw yung mag-sacrifice ng anak mo. Talagang matinding, ibang klaseng testing of faith yun eh. Pero si Abraham, sinakripisyo niya kaisa-isa niyang anak. Yung kanyang one and only son. Kaya po,
darating yung panahon rin sa atin, no? God will test our faith to the fullest. At yan po ay dapat nating tumbasan. Ng pangalawa, obedience is an expression of utmost faith. Yung sumunod ka pa rin sa pinakamatinding testing of faith, sa pinakamatinding utos sa ng Diyos na hindi mo alam kung saan ka pupunta, basta sinabi ng Diyos, pumunta ka ron. Sabi ng Diyos, ialay mo to, i-give up mo to, tapos i-give up mo talaga as part of your obedience. Ibang level po no? Obedience is an expression of utmost faith. Kung ikaw nananampalataya ka talaga, totoong yung pananampalataya, kailangan sabayan mo ng pagsunod. So, minsan kapag matindi yung pagsubok sa'yo, let's say sinabi ng Diyos, gawin mo to, pumunta ka sa isang lugar na tuturo ko sa'yo. Saan, Lord? Saan ako pupunta? Basta sasabihin ko sa'yo. No? Talagang bulag ka doon. Di mo alam saan ka patutungo. Faith lang ang iiral sa'yo. And if you obey God, that's your utmost expression of your utmost faith. Now, number 3 po, God uses us to tell a wonderful story. Ito po yung gusto kong emphasize ngayong umaga. No? God uses us to tell a wonderful story. Now, kung si Abraham, hindi na nanampalataya at hindi rin sumunod sa Diyos, wala sanang istorya ni Abraham. Baka istorya ng ibang tao na ginamit ng Diyos. Pero si Abraham po, ginamit ng Diyos, nagpagamit si Abraham, at nagkaroon po tayo ng napakagandang istorya sa buhay ni Abraham. And actually, pag binasa niyo pong maigi yan, talagang read between the lines. Hindi po ito istorya lang ni Abraham. Ito po ay istorya ng ebanghelyo. Again, sinasabi ko po paulit-ulit, ang mga tao sa Old Testament hindi naligtas sa kahit ano paman. Naligtas sila dahil sa ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo at naligtas sila dahil sa kanilang pananampalataya sa ebanghelyo na ipinangaral sa kanila ng Diyos noong una pa man. Kaya sabi sa Hebrews, no, God preached the gospel in advance to Abraham. At ito po, gospel na gospel. Sabi ng Diyos sa kanya, Abraham, ialay mo ang iyong kaisa-isang anak. Tapos, yung kaisa-isa niyang anak na yan yung nagpasa nung kahoy, no? Umakyat sila doon sa isang bundok. At pagdating doon, isasakripisyo niya yung anak niya. Pero pinigilan siya ng isang anghel. At sabi ng anghel sa kanya, yung Diyos mismo ang magbibigay ng sakripisyo. Sino yun? Si Jesus Christ. Si Jesus Christ, kung papansinin niyo po mabuti, sabi rito, si Abraham, nagdahilan siya. Ang dahilan niya, sabi niya, iaali ko si Isaac kasi alam ko na kayang bumuhay ng Diyos mula sa mga patay. Isipin niyo po nung inutos sa kanya ng Diyos yon, 3 days yung journey. Ibig sabihin, sa isip at puso ni Abraham, on the first day, patay na siya. Patay na si Isaac. Kasi sumunod siya Iaalay niya si Isaac Patay na si Isaac sa isip at kanyang puso. First day pa lang, 3 days yung journey. On the 3rd day, tinanggap niya si Isaac. Nag-resurrect si Isaac. Sabi dito, sa matilanghagang pananalita, siya'y muli niyang tinanggap. He resurrected from the dead. Ang kahulugan po nito, base dun sa sabi ng anghel, Abraham, hindi ka magsasakripisyo. Ang magsasakripisyo, yung darating na Messiah. Siya yung one and only Son of God. Ito, one and only Son of Abraham. Pero yun, one and only Son of God. Ito, namatay sa puso't isipan ni Abraham. Pero the Messiah will die literally and physically for the sins, for the forgiveness of the sins of many. Napakagandang istorya, no? Ebanghelyo talaga yung dinanas ni Abraham. Hindi lang napakinggan ni Abraham naranasan niya yung ebanghelyo. Naranasan niya kung paano maging ama na magsakripisyo ng anak. At yun po ang dinanas ng ating Diyos Ama ng kanyang isinakripisyo ang kaisa-isa niyang anak. That is God's wonderful story. At ginamit niya si Abraham. Yung pagsunod ni Abraham, pananampalataya at pagsunod ni Abraham, ginamit ng Diyos para sa pamamagitan ni Abraham, maitanyag ang napakagandang istorya ng Diyos sa buhay ni Abraham. Ganon din sa iyo, kapatid. Sa pamamagitan ng ikaw gagamitin ka ng Diyos, gagamitin ako ng Diyos, gagamitin tayo ng Diyos, at sa pamamagitan ng ating pananampalataya at pagsunod, maitatanghal ang pangalan ng Diyos. Gagawa ang Diyos, susulat ang Diyos ng napakagandang istorya sa buhay natin na may tatanyag ang pangalan ng Diyos.
maitatanyag ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Because God uses us to tell a wonderful story. Kung gusto niyo po ng mas detalyadong talakayan patungkol dito, may post po ako niyan. Typology, paano mag-interpret ng Christocentric interpretation. Now, para po sa ating application, number 1, anticipate that test of faith will come. I-anticipate na natin, asahan na natin, expect na natin na yung pananampalataya natin masusubok. At yung pananampalataya natin, dapat nating tumbasan ng pagsunod. Yung testing of faith, yung pagsubok sa ating pananampalataya, dapat nating tumbasan ng pagsunod. So point number 2, prepare to express faith in God to the utmost. Ihanda na natin ang ating sarili. Kung mala Abraham yung testing of faith natin, dapat mala Abraham din yung ating pagsunod. And number 3 po, make God renowned in our lives. Susunod tayo sa Diyos, mananampalataya tayo sa Diyos, susunod tayo sa Kanya, susulat ang Diyos ng napakagandang istorya sa buhay natin at ito ay istorya ng Diyos. Hindi po para magningning ang ating pangalan, hindi para maitanyag ang ating pangalan, hindi para sumikat tayo sa harapan ng maraming tao, kundi para pasikatin natin yung pangalan ng Diyos sa mga tao sa paligid natin. Hiningi natin yung pagkilos ng Diyos sa ating buhay, marvelous work, wonderful work, miracles, quote-unquote miracles. Gusto nating ma-experience yung napakagandang istorya ng Diyos sa buhay natin. Why? Because we want to make God renowned. Makilala ang Diyos sa pamamagitan ng ating mga buhay. Makilala ng mga tao na sa paligid natin na yung Diyos kumikilos sa ating buhay. Tayo na nananampalataya at sumusunod sa ating Diyos. Mga kapatid, hindi po natin maipapakilala ang Diyos sa mga tao sa paligid natin. Hindi makikilala at matatanyag at magniningning ang pangalan ng Panginoong Jesucristo sa mga tao sa paligid natin kung hindi po susubukin ang ating pananampalataya at kung hindi po tayo mananampalataya at kung hindi po tayo susunod sa ating Panginoon Diyos. So let's anticipate that test of faith will come. And let's prepare to express faith in God to the utmost. And number 3, make God renowned in our lives. Para po sa ating discussion, why do we need to anticipate and prepare ourselves for the testing of our faith? Bakit kailangan nating i-expect na at bakit kailangan nating ihanda yung ating mga sarili sa darating na pagsubok sa ating pananampalataya? Bakit po? At kung sakali man na dumating, ikaw ngayon, kapatid, ay dumadanas sa pagsubok ng iyong pananampalataya at sinusubok ng Diyos ang iyong pananampalataya, isipin mo kapatid, mauuwi ito sa mas maningning na kaluwalhatian ng Diyos sa iyong buhay. Kaya hayaan mo lang na magningning si Lord. Pasikatin mo si Lord sa istorya na isinusulat niya sa iyong buhay. Para po sa ating panalangin, Heavenly Father, it is my honor to make your name renowned among the people around me. Your word says that this is only possible when I have faith in you. Sabi, Lord God, sa inyong mga salita, for without faith, it is impossible to please God. Lord, I want to please you. I want to honor you. Please increase my faith. So, Lord, please increase my faith and enable me to obey you. There are times, Lord God, napakahirap sundin ang iyong mga utos. Again sa laman. Again sa mga kagustuhan ko. Pero Lord, please increase my faith and enable me to obey you, so that I may experience your marvelous work in my life. Please make your name great and famous among the people around me. May this prayer be pleasing to you. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Sama po natin ito sa ating mga panalangin. At mga kapatid po, best practice po, before and after our devotions, meron po tayong talagang pakipagniig sa Diyos. Meron tayong panalanginan. At inihingi talaga natin yung wisdom from the Lord.
Minsan po kasi kapag pinakinggan lang natin yung mga devotions natin without prayer, minsan nami-miss natin yung pangungusap ng Diyos sa atin. Kasi po, iba kapag naka-tune in yung puso natin sa Diyos. So, best practice po, prayer, devotion, and then prayer. Now, gusto ko lang po magpasalamat sa mga tumutulong po dito sa ating daily devotions. Maraming salamat po sa inyo, mga katuwang natin. Patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon. At kung may natutunan po kayo sa mga devotions po natin, ipaalam nyo lang po sa comment section right below this video bilang encouragement po sa mga taong nakikinig sa ating mga devotions, nagbabasa sa mga comment sections. And wag po natin kalimutang ibahagi ito sa ating mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Pagpalain po kayo ng Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.